Kawawa naman yung mapaparatangan. Baka ang bitayin kasi natin, biktima lang ng ungas, di ba? Pero kung 100% ay talaga naman credible, why not? Talagang ipupush ko yan kung ako. Bitay, lahat bitayin. Pero kung katulad nito, Boeing, nako, paano mo sasabing bitayin mo yan kung sa kanya galing ang sentensya? Ikaw na ang nag-imbestiga kasi sila gusto nilang lahat eh. Sila nang mag-imbestiga daw. Tuturuan yung police, yung NBI, sa kanila investigation. Tuturuan pa yung prosecution kasi sa kanila rin. Tapos ikaw rin yung judge. Wow. Napanood ba ninyong kay Sylvester Stallone si Judge Dredd? Parang gusto niyang ganun siya eh. Tapos bibitayin mo yung mga sinintensyahan niya. Parang medyo questionable tol eh. Banat bay. Pero sabi ko nga, oo. Para pala yung presidente natin nanood ng Spider-Man. Ito naman ating secretary nanood ng Judge Dredd, ano? Oo. Maalala mo yung Judge Dredd, di ba? Oo. Baka yung iba nating mga kababayan hindi pa alam mo yun. Yun yung pulis na mismong naghahatol din. Di ba? Ganun si Judge Dredd. Parang ganun sinasabi ni... futuristic na pelikula yan eh. Bantag na ganun ang ginagawa ni Remulla. Siya na pulis, siya na rin ang judge, siya na rin ang abogado, siya na lahat. Siya na lahat. Ala, tol, kung yun ang magsasabing I sentence you to death, putang ina, susundin mo ba? Tignan mo nga, 'di ba? Si Congressman Tevez, 'di ba ganun din nangyari? Ano na ngayon, terorista? Tama lang ba maging terrorist yung tao? Prinis yung mga asset. Alam mo, sa totoo lang, ang putang ina. May anak ako. Nagtatrabaho. Hinaharas din. Sinasubject ng AMLAC. Hindi ko rin sila nakakausap maigi, pero parang ang kwento niya sa akin, yung may 200,000 siya, frinis ng AMLAC. Sabi ko, putang ina, pati ba naman 200,000? Nagtatrabaho yung anak kong babae. Mangiyak-ngiyak galit, nagagalit. Hindi pa, ito pa, kunin ko yung opportunity na ito. Mga kaibigan ko rin, sinusundan, binubuntatan ng mga tracking team. Putang ina, tama lang naman tracking team, pero hinaharas na sila eh. Bakit ka hindi maharas doon? Pwestuhan yung bahay mo ng mga patrol cars, susundan-sundan ka ng nakatandem. Paano kung criminal yan? Paano kung bataan yan ng mga drug lords, di ba? Putang ina, grabe itong ginagawan nila. Hindi lang sa akin to siguro eh. Putang ina, grabe. So sinabi nyo rin yung sa tingin nyo, yung kay Congressman Tevez, isa ring form ng political persecution yun? Oo, tol. Kasi hindi naman talaga ganun ang Bakit ba, ikaw as Secretary of Justice, dapat katulad ko sa akin na lang para mas maliwanag. Di ba may pulis naman na mag-i-investigate? Mayroon namang NBI kung gusto mo NBI. Pagdating doon, di pasok ninyo yung kasong yun, naimbestigahan. Nasa prosecution, kung yung prosesong yun, nakikita nila na mayroon talagang offense committed by this putang inang suspect, di file ninyo sa court. At yung court na ang bahala. Ganun sana, hindi yung nakikialam siya. Lahat pinapakialaman niya eh. Lahat kasi pinapakialaman niya. Siya nga si Judge Dredd. Baka, hindi kaya di ba sinabi nyo kanina, ginawang terorista si Congressman Tevez ng ganun-ganun lang. Baka kayo isunod. Baka kayo na maging terorista sa susunod. Tol, putang ina. Pag ginawa ni Boyeng terorista ako, putang ina. Hindi ako magagalit, matatawa ako dahil galit nga tayo sa walang awang pumatay na terorista, sasabihin terorista tayo, di ba? Ang terorista yung pati walang patukundangan, magpaputok diyan, magbumomba diyan, mamatay mga bata, mga matatanda, yun ang mga terorista. Ewan ko, ano bang definition ng terrorist? Pero hirap parang ganun ang trato sa inyo kasi kahit yung anak ninyo, fini-freeze yung... totoo. Parang gano'n na rin ang trato. Wala nga lang label. Pero fini-freeze pati pera. Hindi naman dapat yun. Oo, dapat nga. Pasalamat naman ako sa Diyos at ganun lang. Sabi ko nga, mabait pa rin nakaalalay pa rin ng Diyos. Kasi hanggang ganun pa lang naman. Pero ayoko naman na grumabi pa yung gagawin nila. Pero pag grumabi, sigurado magiging terorista ako, putang inang yan. Pamilya na ang
ini-involve nila, wala naman dapat. Mga inosente, wag nilang kantihin. Dahil kapag ang inosente, kinanti ninyo, putang ina. Kahit sa impyerno, pupunta ako. Kaya nga medyo, hindi, feeling ko lang boss medyo mukhang na-stress na si Remulla ng todo-todo doon kay Tebes Baka pagka hinanap-hanap nyo pa yun, baka lalo ma-stress yun lalong atakin sa puso yun. Oo nga tol, saka nakasubaybay din nga ako sa inyo. Yung mga comment ninyo, mga titles ninyo sa vlogs ninyo, contents ninyo, bakit sa tuwing magkakaroon ng aberya ang gobyerno, biglang bantag na naman, Tebes na naman. Diba? Ano ko yun sa inyo Diba? Kapag yun, halimbawa, mayroong smuggling, biglang si bantag na naman ang ilalabas sa media. O kaya si Tebes, kapag nagkaroon na naman ng ukada o kung ano, sasabihin na naman nila, si Bantag, si Tebes, tama yung sinabi nyo Ingat lang kayo, DG, kasi kasi kumakanta kayo ng ng Desperado si si Tebes, nagsayaw ng budotsyon, naging terorista. Alam mo tol, binalik ko lang naman kay Katapang kasi yung kanta niyang yon. Siguro naman isang paligo lang naman yung ganda ng boses natin doon sa kanya. Matanong ko lang, Sir Bantag, yung nabanggit nyo naman na tinanggal nyo yung kubol, di ba? Tapos ngayon, balik na. Okay? At ang sinasabi nila dyan sa kubol na yan, parang reformation. Ngayon, anong purpose? Talaga bang ang kaya nila binalik tong kubol na to is for reformation? Alam mo tol, didiretsuhin kita sa nakikita ko dahil lang involved dyan si Angie Bautista, pera lang kaya binalik yon. Ang cover up lang yan, bahay ni Lolo, kunwari, pero kumikita sila. Paano hindi sila kikita? Bibili ng commander doon sa hardware ni Bautista. Siyempre, kumikita sila ni Katapang. Sasabihin nila, para sa sa welfare ng mga matatanda, bahay ni Lolo. Oo nga, bahay ni Lolo, ang galing-galing mo, Bautista, Katapang. Pero sinong gumasto dyan? Sana kung gumasto dyan, si Angie Bautista at Katapang, hindi naman di ba? Sana tanungin nila, sinong gumasto doon? Sir, sila rin. Sinong nagbayad? Di commander rin, sir. Putang ina, paano welfare yun? Kaya nga noon, hindi ba delikado yun na, syempre, sarado yung mga kubol So kung ano-ano pwedeng gawin sa loob. Tol, kaya nga nung i-demolish ko yan, sabi ko, may mga nagre-reklamo ron na PDL. Sabi nila, pinaghirapan namin yan. Sabi ko, may karapatan naman silang magalit at manghinayang sa mga kubol nila kasi ginastusan nila. Pero sabi ko, hindi naman tama kasi. Dapat ang gobyerno ang nagpro-provide. Yun yung sinasabing pondo sana. Kung talagang yan ang gagawin, jail. Pero mayroon na kaming ginawa rin sa 1 billion na yon. Di na kailangan magpatayo pa si Katapang Pero yung sinasabi nilang welfare, yung kubol na yon para kay Lolo daw, kalukuhan yon. Tanungin mo kung sino nagbabayad. Speaking of demolition, kasi lately, speaking of yung pagde-demolish ng mga kubol, ikaw ba'y pabor doon sa PDL mismo yung naggigiba ng mga kubol nila? Kasi ganito ang nangyayari dyan tol Kaya nga kasi nung ako ang nag-demolish dyan, backhoe, di ba? Kung backhoe kasi at kami ang magdi-demolish dyan, warak-warak, wasak na wasak, walang pakikinabangan kasi kami ang nag-ano Pero kung ang PDL ang pinag-demolish mo, dadahan-dahanin nila yan. Tatanggalin para hindi masira. Kasi ibabalik na naman yon. Parang si Angelina. Balik-balik. Siyempre. Siyempre, ikaw ba naman? Ikaw ba naman, tol? Nagbenta ka galing sa hardware mo. Tapos binayaran ka. Sobra-sobra yung bayad. Tapos pa-demolish mo. Putang ina mo Siguro sabihin nila, di ba? Ano, gusto nyo riot? Hindi, sige, ganito na lang gawin nyo. Kayo ang mag-demolish para hindi masira, para maibalik din ninyo. Dapat kung talagang dyan, di bakuhin ninyo, warakin ninyo para hindi na ibalik. Sunugin ninyo kung sunugin. Ganun dapat. Pakitang gilas lang yon, pakitang tao lang yon. Kasi sinabi rin ng isang senator, sabi ni Senator Tolentino, sabi daw kung walang media, parang si Senator Tolentino yata o si Congressman Tulfo na pag may media, didemolish niya pero binabalik. Sabi nila Ganon naman din ang opinion ko dyan at sa tagal ko nga sa jail,
kung ang PDL ang magdidemolish, dadahan-dahanin niya para hindi mawarak, para may balik uli. Baka delikado na bibigyan mo sila ng mga bareta de cabra, di ba? Kasi deadly weapon yan eh. Kung ano tol, kung may hardware doon, ano pang aasahan mo, di free for all. Lahat yan, garapalan nga tol eh. Kung Shabu nga nakakapasok, kung baril nga nakakapasok, yung mahaba nakakapasok nga, martilyo lang kaya, kabra, wala na. Kung inalaw mo yung very grave na contraband na Shabu at mahahabang reple, di ialaw mo na lahat. Actually, alam nyo, Mr. Bantag, ito info to. Ito talagang first-hand information dahil since ako nga po ang manager ng Mocha Girls, may lumapit sa akin, isang organizer, hinire siya nitong Bucor para kumuha ng mga entertainers, sexy entertainer. Okay. Itong organizer, hindi naman niya alam na ako si Banat Bay. Ang alam lang niya, manager ako ng Mocha Girls. So kinukuha yung Mocha Girls para mag-concert sa loob daw ng Bilibid. Hanggang sinabi ko nga alam ba nila na ako si Banat Bay? Tapos hindi na natuloy kasi syempre tinanggihan ko yun. Baka mamaya hindi na ako makalabas doon. Pagpasok ko doon hindi na ako palabasin. So, sa madaling salita po, pati ho yung mga sexy performer at mga babae na naman doon nakakapasok na naman daw uli. Yun ang balita sa akin mismo ng organizer. Okay. Nagkakatugma-tugma naman yung informer nyo, mga informants ninyo, yung mga info ninyo, katulad din naman sa amin. Kasi syempre, hindi naman nila nasa-search lahat ng cellphone nga dahil nga nagbentahan din ng mga cellphone. May mga nagtitimbre rin sa amin doon na ganito na ang nangyayari, tilapia, bumalik na, party-party na uli, lahat nandun na uli. Balik na sila. Tama ka tol doon, Banat Bay, totoo yun. Alam mo, ang opinion ko lang, ba't hindi ka hindi tinuloy yung contract mo doon? Kasi magiging matibay kang buhay na patuto. Eyewitness ka eh. At pwede mong i-vlog yun. Putang ina, sasabihin mo, kinontrata ako eh. Di ba? Kaya hindi tumuloy tol yung kontrata sa'yo. Kasi, nako, patay tayo dito kay Banat Bay. Pero actually, ako na mismo ang tumanggi. Kasi baka mamaya, hindi na tayo palabasin doon eh. Baka doon ako mayari, magkaroon na riot. Baka biglang magka-riot doon sa loob. Pagpasok. Tol, alam mo tol, kung malaman nilang ikaw, malamang. Ito po, magtatapos na tayo. Magbabanggit po kami ng pangalan sa inyo at bigyan nyo po ng mensahe. Okay po? Ganun. Mensahe lang. Kunwari po, halimbawa, ngayon, bago tayo magtapos, ano mensahe nyo po kay Angelina Bautista? Alam mo, Angelina Bautista, putang ina mo, kumita ka na dyan ng malaki, umalis ka na dyan. Parang awa mo na, maawa ka sa sinasabing mga PDL dyan. Kasi hindi naman lahat dyan, mga gago yan. Ginagago mo eh. Marami kang sinasabi, Mandela, may pautot ka pang gusto mong maiyak-iyak ka pa, putang ina mo. Pagpakatotoo ka, umalis ka dyan. Yun lang ang importante. Pag umalis ka dyan, baka mapalitan ng mas maayos dyan. Nagkapera ka naman na. Marami kang kinita. Itong bagong September 8 na order nitong si Boeing, na ibalik na yung mga nandun sa Occidental Mindoro, sa Pasugi. May balitang piniraan na naman niya. Para yung dalawa doon ay dalhin sa minimum security. Grabe, putang inang tao yan. Grabe. Umalis ka na dyan. Ay, nako. Ayan, from one DG to another. Anong mensahe mo kay General Katapang para mas advice mo para mas maging effective siya na Director General dyan sa Bucor? Alam mo, sa totoo lang, wala naman tayo sa position para bigyan ng pangaral itong 4-star general ng AFP. Kaso nga lang dahil palpak siya sa SAP 44 at nilagay na naman siya dito sa Bucor na palpak na naman, hindi natin maiiwasan na payuhan siya na umalis ka na. Nakuha mo na yung retirement pay mo, mayroon ka naman ng pension, umalis ka na sa Bucor. Binababoy mo ng Bucor. Huwag mong ganunin. Inayos namin yan eh. Tapos gaguhin mo, babuhin mo na naman. Putang ina mo, katapang ka. Yun ang mensahe ko sa'yo, gago. Secretary Boying naman po. Boying, huwag kang maging buboying palagi. Putang ina ka. Huwag kang maging si Judge Dredd.
Alam mo yun, Judge Dredd? Putang ina, at huwag mong yung mga inosenteng tao, huwag mong dinadamay. Kung ako ang kailangan mo, edi hawanapan mo ako. Putang ina ka, di ba? Putang ina, kung hinahanap mo, kung sino-sinong hinaharas mo, pati pamilya ko, tarantado, pamilya ng ibang kaibigan ko, mga kaibigan ko, lahat na. Putang ina, ba't kasi hindi ka pa namatay doon sa operasyon mo kung totoo yun? Ha? Susunod naman ako in due time, wag ngayon. Sa Congress at saka sa Senate, ano naman ang inyong, kasi silang dumidinig ng mga kaso dyan sa Bucor yung mga irregularities dyan. Ano naman ang inyong mensahe sa mga mambabatas? Saludong-saludo ako. Kung baga, ang saludo ko sa Congress, sa investigation doon, sa hearing, dalawang kamay ko, kung pwede pati dalawang pa ako sa saludo sa Congress. Maraming salamat, pero naging fair naman sila dahil hindi naman dahil sa gusto ko yung outcome nung nila, investigation, kundi may mga bayag sila na pinapakitang may pag-asa pa ang Pilipinas. Hindi lahat ay nabibili. Sa Senate naman, salamat kay Senator Tolentino. Pagdating naman po, yun lang masasabi ko. Kay anong mas mensahe nyo sa ating Pangulong si Ferdinand Bongbong Marcos? Alam mo, mahirap basahin kasi itong si Presidente. Sabi nga ni Coach Oli, si Presidente ninyo. Mahirap basahin. Ang sa akin lang, utang yan ang hirap yung sinasabi kasing weak siya, parang hindi ako maniwalang weak siya Maaring yung weak na yon ay strength niya. Yun ang nakikita ko sa kanya. At ang masasabi ko lang, Mr. President, ay nako, malalim na ang mga buntong hininga ng mga nasasakupan mo. Nagkakagulo na, pati sa Mindanao. Magkakagulo pa sa susunod na mga araw. Kung yan ay sinasadya mo, wala tayong magagawa. Pero kung nung ginawa mo, kung ano ang itinanim mo, aanihin mo yan, Mr. President. Tayo lang naman, sabi ko nga, ikaw ang tatay namin, kami mga anak mo, kami lang nagsasabi ng opinyon. Yun lang masasabi ko kay Presidente. Pero ako, ayoko po maging tatay yun. Actually, alam mo, Tol, nakakatawa Nakakatawa ka. Mr. Bantag, alam nyo naman, napakadami yung supporters. Sa mga nanonood sa atin, maraming sumusubaybay ng mga supporters nyo at lagi kayong kinakamusta sa akin. So, ano naman ang mensahe nyo sa mga sumusubaybay sa inyo at mga gusto kayong tumakbo, mga supporters nyo? Okay. Unahin natin, siyempre itong mga mga subscribers ninyo, subscribers ng mga lahat ng vloggers na sumusuporta sa atin kay Mr. Bantag dahil sila yung parang nagpapalakas ng loob sa atin at kasama na rin kayo na naglalabas ng katotohanan na kung wala kayo talaga ay hindi rin sila magko-comment. At kung hindi rin sila magko-comment, wala na. Parang ang laban ko sarili ko lang. Kaya ako sabi ko nga, nagpapasalamat ako sa inyo ng buong puso, buong kaluluwa. Dahil sa suporta ninyo ay lumalakas ako na lumaban. Yun talagang na-feel ko. Kaya nga minsan may napapanood pa akong vlogger na kahit mali-mali, pero pag nabasa mo yung comment ng mga pag sinabi kasi sa Ilocano, nagbalikas mat, sabi. Hindi, ibig sabihin, yun naman tinutubok din. Kahit nagkakakamali, ang ibig sabihin, naparating pa rin naman yung dapat iparating sa madlang people. Yun. Salamat sa inyo, Banateros, Banatbay, Coach Oli, Boss Dada. Linawin po natin, hindi ho natin alam kung asan po si Sir Bantag. Ang itanong nyo ho kung alam kung asan si Sir Bantag, mismong si Secretary Remulla, baka alam niyang, kasi alam niya lahat di ba? Alam niya nga si Tebes nasa Timor-Leste. Di wala ho ba kayo sa Timor-Leste, Sir? Baka nandun din kayo. Pero ito off the record and on the record, kahit sa hindi namin alam kung nasan po si Sir. Hindi po namin tinatanong
para ho for safety of everyone, wala ho kaming alam, bawat isa sa amin, si Coach Oli, si Boss Dada at saka ako, hindi po namin alam kung asan po si Sir Bantag. Pero balita ko nandiyan lang ho siya sa Malate, malapit lang daw kay Secretary Remulla. Sige po. Maraming salamat, sir.